through the fire. I am not worthy to come to you, but you have reached out to me. Come on, everybody, lift your hands. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Nowhere to go, and I find myself on bended knee, lost in the dark, and I can't see without your blinding light. I am not worthy to come to you, but you have reached out to me. Everybody sing it out. I'm living by your grace and mercy. Come on, lift your hands. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Come on, sing it out. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Good afternoon. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabi mo, good afternoon. Wow. Masaya ba tayo na nandito tayo sa church? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang masaya yan. Wow. Dapat masaya tayo dahil nandito tayo, nagwo-worship tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At alam ko na some of us ay minsan ay mayroon tayong mga dinadaanan, meron tayong mga kanya-kanyang mga dalahin, meron tayong mga problema, pero we deserve to be happy. Amen? Gusto natin maging masaya. Alam nyo, ngayon pa lang, no, ramdam ko dun sa pagpe-praise and worship pa lang natin, napakasaya ko. Ganon din ba kayo? Napakasaya ninyo? Diba? Ang sayang mag-worship, ang sayang magpuri sa Panginoon. Sa pagkanta pa lang natin, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. At salamat sa worship team. Nakita ninyo ang kumanta ngayon. Kilala ba ninyo yung nag-song lead? Si Pastora Jana. Praise God. At kasama rin niya yung kanyang husband na si Brother Stephen. At salamat sa buhay ng buong music team. Palakpakan naman natin ng Diyos sa buhay ng ating music team. Wow, patuloy na nagagamit ang kanilang mga God-given talents. Now, sabi ko kanina, masaya ka ba? No? Bilang isang tao, no?
tayo ay naghahangad na maging happy. No? Maging happy, sabi nga ng Panginoon, sa Biblia, sa Matthew, sabi niya doon, blessed are those who mourn for they will be comforted. Yung mga nagmo-mourn, yung mga nalulumbay, no? Nagdadalamhati, they are blessed. Sa ibang salin, sa Good News Translation, sabi doon, happy. Happy are those who mourn, God will comfort them. Ibig sabihin po pala, gusto rin ng Panginoon na tayo ay maging masaya. Ikaw ba naman bilang magulang, gusto mo ba ang anak mo malungkot? Siyempre tayo mga parents, gusto natin ang ating mga anak masaya. Di ba? Kaya nga, madalas, binibigay natin ang nais nila, ang marapat para sa kanila, maging masaya lang sila. Sometimes kahit na wala na tayo ibinibigay pa natin sa kanila, mapasaya lang natin ang ating mga anak. Dahil gano'n natin sila kamahal. What more pa pala ang Panginoon na ating Ama na nasa langit, na talagang gusto niya, dahil mahal niya ang kanyang mga anak, gusto niya tayo ay masaya. Sa kabala ng ating mga problema, mga struggles, mga trials, pagsubok, binibigyan tayo ng Panginoon ng Diyos ng laya upang tayo ay maging masaya. Now, talking about happiness, we are all humans. And we all want to be happy. Sino dito ang ayaw maging masaya? Sige nga. Siyempre, gusto natin maging masaya tayo. Amen? But, have you ever asked yourself, natanong niyo ba ang mga sarili niyo, what really is true happiness? Ano nga kaya yung totoong kaligayahan? Saan ba natin matatagpuan niya? Ano ba ang makapagbibigay sa isang tao ng true happiness? At paano ba natin masasabi sa ating mga sarili na meron kang ang true happiness? Can money buy true happiness for you? No? Yung iba, iniisip na, pag may pera lang, masaya. Meron na ba kayong na-encounter na natanong ninyong kaibigan nyo, Brad o sis, kamusta ka naman? Eto, malungkot. Bakit ka naman malungkot? Walang pera Naka-encounter na kayo ng ganon? No? Walang pera. So, pag nakita nyo naman masayang-masayang tao, wow, ba't ang saya-saya mo? Dami kong pera ngayon O sige, manlibre ka naman. Di ba? So, sometimes, ang thinking ng tao sa happiness is material things. Kapag may nagbigay sa'yo, kapag may natanggap ka, kapag mayroon kang panggastos, yun ang happiness. Tama ba? Bilang nandito sa mundo, sometimes doon tayo nasisilaw. Yun ang nagiging thinking natin, ano ang nakakapagpasaya sa atin. Now, ang tanong nga, can money buy true happiness for you? Ang sagot, hindi po. Bakit? Because true happiness is priceless. True happiness is priceless. Sandali niyo po akong samahan sa panalangin. Dakila naming Diyos, purihin ka, sambahin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you for everything that you have done. Thank you for all that you are doing to us. Napakabuti mo, Panginoon. At sa hapong ito, Panginoon, salamat o Diyos dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na makarating muli sa iyong bahay panambahan. To honor you, to worship you, and to listen to your words. Kaya Panginoon, sa hapong ito, nawa, Panginoon, ang aming maririnig na mga salita ay magmumula mismo sa iyo, Panginoon. At ako bilang iyong lingkod ay gagamitin mo lamang to be your instrument to send us your message. Your message that had powers, your message that transform lives, can change lives. Kaya Panginoon, hayaan mo kami, Panginoon, na maging bukas ang aming puso sa pakikinig sa iyong mga salita, to welcome your presence in this place, Lord God. Salamat, O Diyos. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, God is good.
Now, true happiness is priceless. Hindi siya kayang mabili. No? Hindi siya katulad ng mga material things na nagpapasaya sa atin, oo. At kailangan nating bilhin yun. Diba? Minsan, ganun yung ating nalulungkot ako. Gusto ko, meron akong ganito. Baka maging masaya ako doon. No? Just to share to you, no, one short story about my life nung ako ay bata pa. Teenager, to be exact. Siyempre, as teenagers, ay gusto ko yung buhay ng isang teenager ay ma-enjoy ko. But sadly, ako po I came from a broken family. My mother and father are separated, and then ako po ay namumuhay kasama ang aking lola at ang aking mga nakababatang kapatid kasi po ako ay panganay. But as a teenager, hindi ko makita yung kaligayahan ko sa tahanan. That is why I always go out with friends. Nagbabarkada ako at doon ko hinahanap yung kasiyahan. Kapag ako nabibigyan-bigyan ng naabutan ng magulang ko ng pera, ng aking lola, gusto ko siya i-spend. Kasi I think, and I thought, no, na ang kaligayahan ko ay makikita ko, ma-achieve ko sa partying, sa pamimili ng damit, sa pagsama sa friends, no? Pero pagtapos ng pag-uwi ko ng bahay, malungkot na naman ako. Sabi ko, paano nga kaya talaga ang true happiness? Now, biblically, meron pong sinasabi dyan, ano? Sa Ecclesiastes 5:10 to 11. Sabi po dito, those who love money will never have enough. How meaningless to think that the wealth brings true happiness. The more you have, the more people come to help you spend it. So what good is wealth, except perhaps to watch it slip through your fingers? Basahin po natin ang version ng Tagalog. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kanyang kayamanan, dumarami ang pangangailangan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Ano? Yan. So, sinasabi po dito na ang gahaman sa salapi, alam niyo po, ang pera ay hindi po yan masama. Di ba? Kailangan po natin ng pera eh. Sino po dito hindi kailangan ng pera? Ipamigay nyo na lang. Meron? Di ba kailangan po natin ng pera? Kasi kung wala tayong pera, paano tayo bibili ng pagkain? Paano natin mabibigyan ng masusustain ang pangangailangan ng ating mga anak? Paano natin sila mapapag-aral? Paano tayo makakapagbayad ng mga bills kapag dumadating na si Judith? Di ba? So, kailangan yan. Kaya lang po, ang sinasabi po dito, no, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Wala siyang kasiyahan dahil ang iniisip niya lagi magkamal ng maraming pera. Di ba? Maraming pera. Kaya habang lumalaki ang kanyang kayamanan, dumadami din ang kanyang pangangailangan. Naniniwala ba kayo doon? No? Alam nyo, maraming taong mahirap. There are many poor people na gustong yumaman. Siyempre naman, di ba? Para hindi ka na makaranas ng kahirapan. Gusto mong yumaman. At you think, kapag ka nakakita ka ng taong mayaman, parang nasa kanila na ang lahat. Di ba? Parang minsan nasasabi mo, bakit sila ganito? Bakit ako ganito lang? Siguro ang saya-saya nila. Siguro ang sarap tumira sa mansyon. Siguro ang sarap mag-drive ng magarang kotse. Di ba? So sana ganun din ako. Pero alam nyo ba na mas maraming mayaman ang hindi masaya? Alam nyo ba yun? Mas maraming mayaman, the more they have many money, the more na sila ay popular, the more na
sila ay mayamang-mayaman, the more na marami silang problema. The more na sila ay nalulungkot sa buhay nila. Bakit? Kadalasan sa mga mayayaman, walang kalayaan. Tama po ba? Hindi katulad ng pangkaraniwan lang tao, pwede kang lumabas kahit saan. Pwede kang pumunta kahit dito, doon. No? Pero pag sobrang yaman, sobrang tanyag mo, sobrang popular ka, ang hirap mamuhay ng malaya. Alam nyo ba yung mga nasa royal family, hindi po sila, I believe hindi po sila talagang masaya. No? Masaya sila dahil they have powers, they have money, no? They think they can control everything, pero they have everything. Pero kulang pa rin. Meron at merong kulang pa rin sa kanila. Alam nyo ba yung mga comedians, yung mga komedyante, di ba, marami tayong kilalang mga actors and actresses na comedian, both local and abroad, Hollywood. Most of them, those are people who are lonely. Kilala ninyo yung pumanaw na si Robin Williams. Di ba, siya ay sikat na artista sa Hollywood, comedian, pero dumating sa isang pagkakataon, nagkaroon siya ng depression at nagkitil ng buhay niya. Bakit kaya? Ibig sabihin, hindi siya masaya. No? Although nakakapagpatawa siya, pero hindi pala siya tunay na masaya. Now, there are 3 ways to achieve true happiness. Gusto ba nating ma-achieve ang true happiness? Amen? Yung totoong kaligayahan. Paano kaya natin yan ma-achieve? There are 3 ways to achieve true happiness that money can't buy. No? Ito yung kasiyahan na hindi kayang bilhin. Walang price na kaya nating bayaran ang totoo na kasiyahan. At yan ay makikita natin sa Book of John, chapter 14, verse 1 to 21. God has always have something for us, no, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now, first is we have something to do. Meron tayong gagawin. Kung pag-uusapan natin ang mga material na bagay, para tayo maging masaya o mapasaya natin ang ating mga sarili, meron tayong ginagawa. Amen? Merong iba na para siya maging masaya, malungkot siya ngayon, para siya maging masaya, masaya siya kapag siya ay nag-outings. Tama? Totoo naman yun, ano? Kasi gusto naman natin makawala sa ating boredom, no? Sa ating stress. Kaya naghahanap tayo, saan kaya magandang pumunta? Mag-outing. Now, some of us are going to friends, going to relatives na mga hindi pa niya nakikita. No? Pag nakita ko siya, magiging masaya ako. Yan. Some are watching movies. Kasi naboboring, kaya nanonood ako ng movie. Magmo-movie marathon ako. Di ba? Some are spending money. No? Sa pamamagitan ng groceries, shopping, no? Kapag maraming pera, uubusin ko lahat ng pure gold, baka maging masaya ako. Di ba? Merong ganon, no? Pero pagkatapos no, naubos na, malungkot na naman. Meron naman rich, mayaman, na masaya siya kapag nabibili niya lagi ang gusto niya. Wow. For example, meron ng kotse. No? Meron siyang Ford Ranger. Wow, sino dito may Ford Ranger? Tapos sabi niya, parang hindi na ako masaya dito. Bumili kaya ako ng BMW. Wow. Kayang-kaya ko. Bumili. Pero hindi pa rin siya masaya eh. Kasi yung bahay niya, 2nd floor. Tapos nakita niya yung kapitbahay niya, 3rd floor. Sabi niya, magpa-3rd floor din kaya ako. Kaya ko naman eh. Baka sumaya ako. Nagpa-3rd floor. Wow. Eh nakita niya yung kapitbahay niya, napapagawa na naman, 4th floor. Pagpagawa din kaya ako hanggang 5th floor. No? Pagdating doon, naka 5th floor na siya, sabi niya, ang hirap naman bumaba, taas-taas. Di ba? So,
Minsan ang tao, walang contentment. No? Okay, nakaka-afford ka, bili ka ng bili, no? Gusto mong maging masaya, yun ang ginagawa niya para maging masaya siya. Pero bakit parang kulang at kulang pa rin? No? Everyone needs and wants something to do to be happy. No? Tayo bilang tao, meron tayong gustong gawin para maging masaya ka. Ayaw mo naman ng malungkot ka, di ba? Ayaw mo nung laging nakabusangot yung mukha mo, lungkot-lungkot mo, di ba? Nakabagsak yung mukha mo. Siyempre, gusto mo maging masaya. Now, Jesus Christ, ito na po si Lord, Jesus Christ gives us what we need to do to find satisfaction, which will lead not only happiness, or not only to happiness, but joy, unspeakable and full of glory. Yan po ang gusto ng Panginoon na kind of happiness na ma-achieve natin. Amen? Jesus Christ gives us what we need to do to find satisfaction. Yung totoong satisfaction na manggagaling kay Jesus. Because Jesus satisfies us. Jesus satisfies our needs. Na hindi kayang ibigay ng mundong ito, na hindi kayang ibigay ng mga material na bagay na binibili. Now, mayroon tayong mga dapat tandaan. Pag sinabing we have to do something or we have something to do para tayo maging masaya. Una, salita ng Diyos, believe also in me. Si Lord po ang may sabi niya, believe also in me. Sa John 14:1, sabi po ni Jesus, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Ayaw pala ni Jesus na troubled ang puso natin. No? Ang sabi niya, maniwala ka sa Diyos at maniwala ka rin sa akin. Yun ang gusto ng Panginoon. Do you believe in God? Tanungin ko kayo. Do you believe in God? Amen. Praise God. And that should be. No? Apart from a trust and faith in Christ, no one will ever find true joy or satisfaction. We must have confidence in Him as our Lord and Savior. Sinasabi po dyan na kung wala tayong pagtitiwala o pananampalataya kay Jesus, wala po tayong magiging confidence. Wala po tayong satisfaction. Not unless na tayo ay, si Jesus Christ ay tinatanggap natin sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And that is true satisfaction. That is true happiness. Naniniwala tayo na mayroong Jesus na buhay at kayang magbigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Believe also in me. Secondly, work for me. Bakit kaya work for me? In John 14:12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have done or I have been doing. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Ang sabi ng Panginoon dyan, work for me. Work for me. Jesus lets us know that after we believe in Him, there is still something to do. Work. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, kung tayo ay naniniwala sa Diyos, mayroon pala tayong gagawin para sa Kanya. Amen? We are born again Christians. We are Christians, right? Amen? Pag Kristiyano ka, pag sinabing Kristiyano ka, okay na ba yung sinabi mo na na-baptize na ako? Born again na ako. Wow. Nag-repent na ako. Tinanggap ko na si Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. That's it. Okay na yun. Wala na akong gagawin. Banjing-banjing na lang ako. Okay na yun. Kasi I have the salvation. I am saved. Christian na rin naman ang misis ko. Christian na rin naman ang mga anak ko. We are saved. So, wala ka nang pakialam sa tao sa paligid mo.
Di ba? So, ang sabi ng Panginoon, we have to work. We have to work for Him. Yung kanyang mga ginawa, ano ginawa ni Jesus Christ nung nandito siya sa mundo? Evangelize. Discipleship. Yan po ang ginagawa ni Jesus Christ. Reaching lost souls. Speaking the word of God for salvation of mankind. Sabi niya, gagawin mo ang ginagawa ko. So we as Christians, gagawin po natin ang ginagawa ni Jesus if we really say that we are following Jesus Christ. Kaya nga po sa mga churches, mayroon pong tinatawag na outreach, evangelism, discipleship. Humahayo, naghahanap ng mga lost souls, naghahanap ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon at pag natagpuan, inilalapit sa Panginoon, sinishare ng Word of God, nagba-Bible study. Dito sa church may mga trainings. We are working to save other souls. Just like kung paano po tayo naligtas. Amen? At kapag meron ka mga God-given talent, katulad po ng mga singing, dancing, and musicians, di ba po, they are working for the glory of God. Ginagamit nila yung mga talentong binigay ng Panginoon para mag-glorify ang Panginoon. Para ma-bless ang Lord. So, we have still something to do. Work for God. Work for Him. And thirdly, ask from me. Nasubukan nyo na bang humiling sa Panginoon? Ano ang mga hiniling mo sa Panginoon? Naaalala mo pa ba? Ask from me. Yan ang sinasabi ni Lord sa John 14:13. And I will do whatever you ask in my name. Kapag narinig mo, I will do whatever you ask in my name. Ano ang naiisip mo? Whatever. Di ba? Sabi diyan, so the Father may be glorified in the Son. You may ask for anything in my name, and I will do it. When we ask things in His name and His will, He will fulfill those requests. Ano sa tingin mo ang nagpapasad sa iyo? Ano ang nagpapalungkot sa iyo? Kapag ba ikaw ay may sakit, masaya ka? Siyempre, you will ask for God's help, for God's healing. Asking God to heal you. Di ba? Sabi ng Panginoon, may sakit ka anak. Sige, lumapit ka sa akin. Ask for healing. Kapag ikaw ay dapang-dapa, kapag ikaw ay durog, kapag ikaw ay broken, masaya ka ba? So you ask God to fix you, to restore you, and He will do it. Kapag marami kang problema, hindi mo na kaya, Lord, hindi ko na kaya, ask God for His help, and He will do it. Sabi po dyan, you may ask for anything. Meron bang limitation? Anything. Kahit ano yan. Hilingin mo sa Panginoon, in my name. In my name, in Jesus' name. Sabi ni Lord, and I will do it. Amen? Gagawin ko yan dahil hiniling mo yan sa akin. Gagawin ko yan dahil mahal kita. Gagawin ko yan dahil nagtitiwala ka sa akin. Dahil gagawin ko yan dahil sumasamba ka sa akin. Dahil naglilingkod ka sa akin. Gagawin ko yan. I will do it. And that is according to His will. Isipin natin, kalooban ba ng Panginoon ito? At kapag kalooban niya yung hinihiling mo, hindi ka magdadalawang salita sa Panginoon. He will do it. He will give you what you need. Praise God. Hallelujah. And fourthly, if you want the true happiness, sabi ng Panginoon, obey me. Sundin mo ako. Bilang anak, tayo ay may mga magulang.
Kung nirerespeto o ginagalang natin ang mga magulang natin, ang sasabihin nila ay susundin natin. Amen? What more kaya ang Diyos? Sabi ng Panginoon, obey me. John 14:15, if you love me, keep my commands. Kung mahal mo ako, susundin mo ako. Amen? Sino dito ang mahal ang Diyos? Amen? Taas ang kamay. Amen. Praise God. So sinabi mo yan, kapatid, mahal mo ang Diyos. Susundin mo ang Diyos. Alam nyo, the reality is, nakakalungkot man isipin, kapag tayo ay lumabas, siguro kahit sinong masalubong mong tao dyan, pag tinanong mo, mahal mo ba ang Diyos? Sasagot niyan sa'yo, ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre naman. Di ba? Oo. Oong oo. Kahit sinong makausap mo. Kapag tinanong mo, may Diyos ba? Maliban na lang kung atheist siya, no? Pero kung siya ay naniniwala sa Diyos, oo, naniniwala ako sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Oo naman. Pero, tignan natin kung paano siya namumuhay. Totoo nga kayang mahal niya ang Diyos? Sinusunod kaya niya ang panuntunan ng Panginoon? Ipinamumuhay nga kaya niya ang utos ng Panginoon? Para masabing, he loves God and he is obeying God. Alam natin na mayroong panuntunan ng Panginoon, mayroon siyang mga inuutos sa atin, ginagawa ba niya yun? Para sabihin niyang mahal niya ang Diyos. Christ has given us many commands to obey. Alam po natin yan. Alam natin yan. Kung ano ang mga commandment ng Panginoon. And that is not only for us to be commanded. It is for us to obey the commandments of God. Second, He has told us to live holy lives. Gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng matuwid. Holiness. Merong holiness. Dahil kapag ikaw ay sinabi mong anak ka ng Diyos, tapos namumuhay ka sa kasalanan, do you think you deserve to be called the children of God? Kaya sabi po dyan, He has told us to live holy lives. Now, to be happy, we must have something to do. Meron tayong gagawin talaga. Kaya yung spiritual, hindi po material things. Yes, being in this world, marami tayong ginagawa para maging masaya tayo, masatisfy ang ating mga needs, para tayo ay malibang, para hindi tayo mabored, para mag-enjoy. Meron tayong mga ginagawa, katulad ng mga minention ka kanina. But we need to do the spiritual. As Christians, as believers of Jesus Christ, we need to do the spiritual. To wrap it up, sabi po, ano ang gagawin natin? We should believe in Him, we will work for Him, ask Him, and obey God. Amen. Praise the Lord. Now, second, sabi po, we need to have someone to love. Kailangan daw meron tayong minamahal. Nagmamahal ba kayo? Amen. Di ba? We need someone to love. Isipin nyo na lang ang isang taong hindi marunong magmahal. Tingin nyo kaya masaya yung taong yun? Yung ang sungit-sungit niya. Parang galit sa mundo. Parang wala nang mabuti kung hindi siya. No? Lahat na lang ng tao sa kanya, tingin niya mali. Tingin niya masama. May konting gawin lang, galit ka sa kanya. You don't care to him. Si Hoda ka dyan. Kung may problema ka, basta ako wala. Diba? Walang pagmamahal. Are they happy sa tingin nyo? Yung mga ganong tao.
They have everything. They may have everything. Pero hindi siya marunong magmahal. Sa tingin nyo, masaya? Masaya kaya siya? Sige nga, nandyan lahat ng gadgets mo, nandyan ang magagara mong sasakyan, mamahalin mo mga damit, magagara mong bahay. Pero wala kang kaibigan. Do you think masaya ka? Dahil sabihin, ayoko makipagkaibigan dyan. Bakit? Ang sungit-sungit niyan. Di ba? Mayaman nga, sungit-sungit naman. Hindi ka babati. Di ba? So, sabi ng Panginoon, para maging masaya ka, you need to love someone. Meron kang minamahal. At pag may minamahal ka, I'm sure, mamahalin ka rin. Amen? Praise God. Not only those, everyone needs something to do. But everyone needs someone to love. Para pala tayo maging truly happy sa buhay, hindi lang tayo mayroong gagawin. Kailangan din tayong nagmamahal. Amen? Kung mahal mo ang kapwa mo, I think, magiging masaya ka. Sabi po dito sa 1 Timothy 6:10, some are in love with money to try find happiness. But the love of money is the root of all evil. And many have pierced themselves through with many sorrows going after it. Sabi ko nga kanina, no? Ang pera, hindi siya ang evil. Hindi siya ang masama. Kung masama ang pera, sige, bunutin mo yung mga pera mo dyan sa bulsa mo, itapon mo na lang yan sa basurahan. Magagawa mo ba yon? Di ba? Money is not bad. Money is not evil. Dahil kailangan din ng tao yan. Sa mundong ito. Sa ginagalawan nating mundo. But, ang sinasabi niyan, but the love of money is the root of all evil. Minsan ito yung nagiging daan para tayo magkaroon ng kasalanan. Amen? Minsan sa sobrang paghahangad mo, sa sobrang pagmamahal mo sa pera, nakakagawa ka na pala ng kasalanan. Kung minsan, pera na ang sinasamba mo, hindi na Diyos. Nawawaglit na sa iyo ang isip ang Panginoon. Minsan, mas marami ka ng panahon sa spend ng time para kumita ng maraming pera. You will not be satisfied. Wala ka ng panahon sa Panginoon. Kasi pasensya na, hindi ako makakasimba, Lord. Kasi ang dami kong kailangang asikasuhin. Kasi kikita ako dito eh. Wow. No? Minsan, nagiging tukso ang pera. Minsan, ito yung nagagamit mo para ikaw ay magpahamak pa ng iba. Amen? Money is the root of all evil. Hindi dapat mahalin ang pera. Ang mahalin natin ay ang Diyos. Ang mahalin natin ay ang ating kapwa na kayang magmahal sa atin. Now, Jesus mentioned two greatest commandments involving love. No? Ano yung mga pinag-utos ng Panginoon? Matthew 22:37-39. Jesus replied, sabay-sabay po nga natin itong basahin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Hindi po ako may sabi niyan. Si Lord po ang may sabi niyan. Love your neighbor as yourself. Gaano mo kapatid kamahal ang sarili mo? Gusto mo ba ang sarili mo nasasaktan? Siyempre hindi. Diba? So, kung hindi mo gustong masaktan ang sarili mo, o ayaw mong nasasaktan ka, sabi po ni Lord, love your neighbor as yourself. Katulad ng sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ayaw mo ring makasakit ng iba. Amen? Ayaw mo masaktan, ayaw mo ring makasakit ng iba. Kung gusto mong maging masaya,
gusto mo rin maging masaya ang kapwa mo. Kasi ask yourself, di ba? Kung ikaw ay nagugutom, o ikaw ay may pangangailangan, at gusto mong masatisfy ito, may pangangailangan din ang kapwa mo. Hindi tayo makasarili, no? Hindi pwedeng ikaw lang ang merong pangangailangan, kapatid. May pangangailangan din ng iba. Kaya nga minsan tayo ay bine-bless ng Panginoon para tayo ay maging blessing din sa iba. Dahil sinasabi niya dyan, love your neighbor as yourself. Kung paano mo mahalin ng sarili mo, kung paano mo mahalin ang buhay na ibinigay ko sa iyo, dapat ganun ka rin magmahal sa ibang tao. Amen? Praise God. Now, our love for God produces obedience. Ang pag-ibig ng Diyos, it produces pagsunod sa Panginoon. John 14:21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will love by my Father, and I too will love them and show myself to them. Wow! No? Kapag pala ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, dapat mayroon kang pagsunod sa kanyang mga kautusan. No? Now, in John 14:23-24, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Ang taong hindi nagmamahal sa Diyos, hindi yan sumusunod sa mga turo ng Panginoon. No? Katulad ng binanggit ko kanina, madaling sabihing mahal mo ang Diyos. Pero ang tanong, sumusunod ka ba sa turo o utos ng Diyos? Amen? Now, B. God's love for us produces comfort and communion. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapag-comfort sa atin. At ito rin yung nagkakaroon tayo sa Kanya ng relationship, yung communion, yung fellowship, meron tayong pakikiisa sa Panginoon. Sabi po sa 1 John 14:16-18, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Iwanan niya itong kanyang banal na Espiritu para tayo ay mayroong kasama. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Napakabuti ng Panginoon. Siya mismo ang lalapit sa atin. Siya mismo ang lalapit sa iyo, kapatid. Ayaw niya mag-iisa ka. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. Now, what a wonderful news that we can have something to love, someone to love that loves us more than anything or anyone else could. Money doesn't love us. Things do not love us. Immorality doesn't love us, but God does. Yung mga bagay na minsan minamahal na natin, tulad ng pera, tulad ng mga bagay na material, tulad ng immorality, mahal natin yan, hindi tayo makawala. Hindi naman tayo mahal ng mga yan. Pero kung mahalin mo ang Diyos, makakasigurado ka, mahal ka rin ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Now, and thirdly, this will be my last, something to look forward to. Para maging masaya ka, dapat meron kang nilulook up. Meron kang nilulook forward. Hindi yung nandito ka lang, hindi yung nakikita mo lang yung ngayon.
Sino po dito ang mga estudyante? May estudyante ba tayo dito? High school, college, yan. Kapag estudyante ka, nag-aaral ka, bakit ka nag-aaral? Ganun lang ba yun? Ay, gusto ko lang mag-aaral, tapos. Di ba? Kaya ka nag-aaral kasi meron kang pangarap. Meron kang gustong marating. Di ba? Pag nakatapos ako, magtatrabaho ako. Gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer, gusto kong maging teacher, etc., etc. You are looking forward. Hindi ka nakatingin lang sa pagiging estudyante mo. You are looking forward for you to be somebody someday. Di ba? Kapag ikaw ay nagtatrabaho, bakit ka trabaho ng trabaho? Some of us ay pumupunta sa abroad. Bakit? Kasi you are looking forward. No? Meron kang pangarap para hindi lang sa sarili mo, kung hindi may pangarap ka din sa pamilya mo. Gusto mo, mapagtapos ko ang anak ko. I look forward na by this year, kami ay merong ganito na. Diba? We should have something to look forward to. Kasi kung wala kang pangarap o wala kang pag-asa, hindi ka nga masaya. Diba? Kapag ka meron kang vision, maganda yung vision mo. Happy ka. Kasi dahil alam mo na meron kang maaasam. Doon sa tinatanaw mo na malayo pa, pero inaasam mo na ito ay makakamit mo. Amen? Now, not only does everyone need something to do, someone to love, but everyone also needs something to look forward to. Kailangan meron kang tinitingnan, meron kang vision, meron kang pag-asa. Amen? Now, the Father's house. Ano po ibig sabihin nito? In John 14:2, sabi po dito ni Jesus, "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you?" Ito ay isang magandang bagay na nakikita natin na meron na palang pinaghahanda ang Diyos sa atin. Ang buhay po natin ay hindi po permanente sa mundong ito. Tandaan po natin yan. Maybe we are enjoying this life. Yes, thank you, Lord. Salamat. Binubuhay mo pa kami. But there will come a time, lahat po tayo ay aalis din sa ginagalawan nating mundo na ito. At ang mahalaga ay alam natin na mayroon palang hinanda ang Diyos para sa atin kung sakaling tayo ay nasa kabilang buhay. Amen? Thank you, God. He prepared a place specifically for us. Ang sarap isipin na bawat isa pala sa atin is specific. Meron tayong hinandang lugar ang Diyos para sa atin. Buhay pa tayo ngayon, pero meron na siyang hinanda para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Amen? Thank you, Lord. Napakabuti mo. A place by the hand of God Himself. Meron tayong lugar mismo sa Diyos. And a place of no sickness, no pain, no sin, no tears. Yes, we enjoy this world, pero sabi nga ni Lord, in this world, we have troubles. We have tribulations. We have problems. We have sickness. We have pain. Nakakasala tayo at mayroon tayong kalungkutan. Pero sa pinrepair niyang lugar para sa atin, yan po ay wala lahat. Amen? The Son's return. Ang pagbabalik ng anak, si Jesus. Sabi po sa John 14:3, "If I go and prepare a place for you, I will come back." Wow. "I will come back and take you to be with me, and you also may be where I am." Excited ba tayo totoo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? Amen? Minsan, hindi natin naiisip o hindi natin naaalala na
mayroong pangako ang Diyos, babalik ako. Babalik ako sa mundo. At sa pagbabalik kong yan, walang maganda tayong isipin, walang maganda tayo dapat hangarin kung hindi sa kanyang pagbabalik sa langit, sasama tayo sa kanya. Amen? Dahil lahat tayo dito, sabi ko nga, kung tatanungin ka, kung ikaw ay mawawala sa mundo, saan mo gustong mapunta? Di ba? Ano sasagot natin? Siyempre, sa langit. Amen? Sino gustong pumunta sa langit? Meron ba? Amen. Or ngayon, ang tanong ko po, sino ang gustong mauna na doon? Wala. Kanina, excited ka sa pagdating ni Lord. Sabi ni Lord, sasama kita. Sabi mo, gusto ko pumunta sa langit. Tapos ngayon, sinong gustong mauna? Wala. Oh. Just kidding, no? Para naman tayo masyadong serious, no? Wag naman. Now, He has gone away to prepare a place. Umalis si Lord, di ba? Nag-resurrect siya from the dead. Siya ay nag-ascend sa Diyos Ama, and nag-prepare siya ng place para sa atin. Ganyan po tayo niya kamahal. Ayaw niyang kung saan-saan tayo mapupunta. Ayaw niyang mapunta tayo sa kaaway, no? He Himself will come again to receive us. Siya mismo ang tatanggap sa atin. He will come and receive us. Where He is, one day, we can be. Yung tanong ko kanina, sino gustong mauna doon? No? Pero maganda po nito, isipin natin, totoo naman yan. This is reality. Tayong lahat ay mawawala. At syempre, ang gusto natin, one day, kasama natin si Lord. Amen? Because doon kay Lord, we have eternal life. Wala nang kamatayan. No? It's an eternal life. Now, application. Ito na po. We will come to the end. Application. Do you want to be truly happy? Gusto mo ba yung totoo, tunay na kaligayahan? And this is just a recap. Ayan. To be happy, to be truly happy, find something to do. Meron tayong gagawin. Make God your priority and get busy for Him. Priority mo ba, kapatid, si Lord? Priority mo ba si Lord, kapatid? Amen. Konti lang nag-amen, no? Yung iba, hindi priority si Lord. Ano ang priority mo kung hindi si Lord? Priority mo ba ang kumita ng pera? Dahil sa tingin mo, yung pag marami kang pera, may satisfaction ka. Pag wala ka na nito, hindi ka na masaya. Kaya, hindi mo ma-priority si Lord. Minsan, naubusan ka na ng oras para kay Lord. Minsan, magpipray ka na nga lang bago ka matulog. Dahil sa sobrang pagod mo sa pagtatrabaho. Nagpipray ka, nakatulog ka na, bukas na lang ang amen. Oh, amen. No? Meron ka ba bang panahon sa pakikipagniig mo sa Diyos? Do you have quality time for God? What are you doing? Ano ang ginagawa mo para mapalapit ka sa Panginoon? Ano ang ginagawa? Sa business natin, sa sobrang kaabalahan natin sa buhay, naiisip pa ba natin minsan-minsan? Sumasagi ba sa isip natin ang Panginoon? O sa sobrang kabisihan mo na, nakakalimutan mo na siya? What are you doing? Kasi baka sa sobrang kaabalahan mo, sa tingin mo, kapag nakaka-accomplish itong mga ginagawa ko, magiging masaya ako. Pero pag natanggap mo na lahat, parang kulang pa rin. Baka ang kulang mo ay ang magkaroon ka ng panahon sa Panginoon. Baka ang kulang mo ay makipag-usap ka naman kay Lord. Spend time with God. Work for Him. Find something to do. Para yung true happiness na gusto ng Diyos
ay makamit mo. Second, find someone to love. Love God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as yourself. Tinuruan tayo ng Diyos na magmahal because God is love. Kaya, sana itong sundin natin. Inuutos ng Panginoon sa atin, we should find someone to love. Kasi katulad na sinabi ko kanina, ang taong hindi marunong magmahal, ang taong hindi masaya sa napapala ng kanyang kapwa, ay hindi rin masaya. Kahit na ano pang meron siya, kahit parang wala na siyang hahanapin pa, kahit parang it seems like lahat nasa kanya na, pero hindi siya marunong magmahal, hindi pa rin siya magiging masaya in the end. Amen? So, iniisip ba natin, nagmamahal nga ba ako? Do I care for my neighbor? Do I care for my friends? Do I care for my family, my relatives? Do I love them? Di ba? Do I love God? And if you love God, sabi nga kanina, if you love God, are you obeying the commandments of God? And lastly, find something to look forward to. Look forward to Christ's return. Ito po yung ating paghandaan. Ito po yung ating hintayin, yung pagbabalik ng Panginoon. And spending eternity with Him. Spend eternity with Him. Dahil ang lahat ng nananampalataya kay Jesus ay mayroong eternal life. Amen? Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. So kung iiwanan natin itong mundong ito, sana kasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang sabi po ni Billy Graham sa kanyang quote, man was created in the image of God and cannot find complete rest, happiness, joy, and peace until he comes back to God. Kaya ang tao na ayaw magbago, pero gusto siyang baguhin ng Panginoon, kaya lang ayaw niyang magbalik loob sa Panginoon, hindi siya nagkakaroon ng true happiness. Hindi niya maramdaman ang totoong kaligayahan nang nasa Panginoon siya. He cannot find peace. He cannot find joy until he comes back to God. Until he surrenders himself to God. Iwanan na niya ang dati niyang buhay. Iwanan na niya ang mga kasalanan niya. Balik siya sa Panginoon para ma-achieve niya ang tunay na happiness. Hallelujah. Now, true happiness cannot be bought. Hindi natin ito kayang bilhin. Money can't buy us true happiness. Pleasure can't give you true happiness. Popularity can't give you true happiness. Even religion cannot give you true happiness. And nothing in this world can give you true happiness, because true happiness is priceless. True happiness is priceless. At paano ako magkakaroon ng true happiness kung priceless yan? Walang iba. It can only be found in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Ang tunay palang kaligayahan ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ang tunay na kaligayahan ay wala
sa ating estado sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi kayang bayaran, hindi kayang mabili. At ito'y makikita lang natin kung ikaw ay na kay Jesus. Kung nagmamahal ka kay Jesus, dama mo ang pagmamahal ni Jesus. Alam mong hindi ka pinababayaan ni Jesus. Alam mong may kagalingan ka dahil kay Jesus. Alam mong may pag-asa kang tinatanaw dahil kay Jesus because Jesus is our living hope. Yun ang tunay na kaligayahan. May inaasahan ka dahil kay Jesus ka nagtitiwala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we all stand? Can I request everyone to stand? Church, narinig natin na ang true happiness is priceless. Kahit na ano pang meron tayo ngayon, kahit na anong material pa meron tayo, maybe tayo somehow napapasaya nito. Pero that is not permanent. Temporary lang yun. Maring gusto natin bumili ng ganito, bumili ng ganon, pumunta dito, pumunta doon. Gagawin mo to, gagawin mo yon para maging masaya ka. Somehow, siguro napapasaya tayo. Pero hindi yun magtatagal. Lilipas din yan, kapatid. Tapos meron ka na naman ulit hahanapin. It can't satisfy your soul. Hindi tayo masatisfy. Hindi tayo masatisfy ng ningning ng mundong ito. And it's time for us to know and understand that true happiness can only be found in one true God. That is Jesus Christ. Siya lang ang kailangan natin. Siya lang ang makapagbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Material things, physical, health, emotional, spiritual. Kayang ibigay ng Panginoon yan sa'yo. Nothing is impossible to God. Hallelujah. And as we sing this song, habang tayo ay umaawit ng awiting ito, I want you to reminisce kung ano yung mga bagay na natanggap mo, pero parang hindi ka pa rin naging masaya. At ano yung mga hinihiling mo? Ano yung mga gusto mong mangyari para magkaroon ka ng tunay na satisfaction, tunay na kaligayahan sa puso mo? At pwede natin yan gawin ngayon. Pwede tayong mag-ask sa Panginoon. As we sing this song, you can come to the altar of God. You can pray to Him. Ask Him whatever you want to ask Him. Sabi nga niya, you can ask me anything and I will give it to you. Sige po, mga kapatid. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.